Good evening mga idol. Ito ay isang tugas sa showing size. Ang edad niya ay naglalaro ng 6 weeks old pa lang siya ngayon. At meron tayong mga konting gagawin sa kanya na kagaya nung magbabaklas tayo ng wire at magpapalit tayo ng size dahil maliit na yung gamit na wire. So kung dati siyang 1.5, gagamitan na natin siya ng 2 or 2.5 mm. So depende pa rin siyempre sa size ng yung diameter mismo ng ating mga branches na nakaikot. At meron tayong mga puputulin na mga sanga kasi malakas na yung part ng taas at mahina yung baba. Lalong-lalo na itong first branch natin, gawa ng wala naman siyang abang. So tayo yung gumawa lang ng abang. So mas prepare ko yung ganun kasi mas nakukuha ko yung design ng puno at nagagawa ko yung gusto kong movement ng branching, hindi kagaya nung may abang na minsan mahaba yung abang, sinasagad din natin ng putol. Yun yung tinatawag na primary. So ngayon, dito sa puno na to, yung mismo mga sanga sa taas, sila yung pahihinain na natin. And then, meron naman dito na kagaya ng sinasabi ko sa mga binablog natin, mga ginagawa natin content, siyempre sa pagwa-wire pa lang, dapat alam na natin kung saan natin dadalhin yung node, di ba? So, ito naka-prepare na lahat ng node niyan, lahat ng nodes nila. And then magse-set back tayo dun sa iba dahil sabi ko nga mahihina yung baba. So, tara, gawin na natin mga idol. Unahin muna natin, gusto ko lagi inuulit para mas madaling yung ma-adapt yung tinuturo. So, ito yung front natin. Kaya siya tinawag na front dahil tingnan nyo yung trunk niya. Yung flow nung trunk is papunta doon sa front. So, yun yung basihan para makuha agad natin yung front ng ating puno. So, tapos, doon sa sinasabi ko lagi na tinatawag nating clocking, position, branching. So, pag tinignan natin siya ng top view, nakita nyo, di ba? So, mga idol, naka tayo front camera. So, 4 o'clock, 8 o'clock, then 1 o'clock, at 11 o'clock. So, ayan yung top view para makita natin mabuti. So, yung mga nandito, wala yan. Walang numbering yan. So, ibig sabihin, makuha lang natin yung apat na yun, isang guide na yun para matukoy natin yung susunod na distance or distansya ng mga branch sa taas, mga branches sa taas, ay makita na natin kung saan natin sila ilalagay. Hindi kagaya nung wala tayong clocking position branching, ang nangyayari sa kanila, kung saan na lang tayo maglagay ng sanga, di ba? So, doon sa binigay na apat na sanga, so ito para sa akin perfecto dahil apat siya. So, mapapansin niyo sa front, wala, di ba? So, mula dito kasi, sa Nibari, yung movement ng trunk na yan, pinapakita natin yan. Pinapakita natin yung linya ng trunk na yan. Yung movement. Para may saysay naman yung pagpili natin ng material na bakit tayo naghahanap ng magandang material para maipakita natin yung mismo movement ng trunk natin. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng eye poking dito sa front, sa harap na to, useless lang yung binigay na material sa atin, di ba? So, hanggat maaari, binigyan tayo ng magandang materials, pakita natin ng maganda yung movement ng trunk natin na ibinigay at pinili talaga natin. Di ba? Kaya nga tayo bumibili ng magandang materials para maipakita natin yung mismo movement ng trunk natin. So, anyway, doon nakukuha yung magandang bonsai dahil pinapakita natin yung mismong movement. So, dito pa lang tayo magkakaroon sa taas na to. So, ito yun. At ito yung continue pa lang ng trunk natin. Ito. So, continue pa lang to ng trunk, hindi pa yan apex. So, ito yung continue ng trunk. And then, ito ngayon, pag sinetback ngayon natin to, iaangat natin yan. At dyan tayo kukuha ng isang sanga na magpupunta na dadali natin sa harap. So, yun. Dito ngayon, sa first branch, yung pili ko ng sanga dyan is dalawa na siya. So, ito na yung node. Nadala natin ng likod. So, nung nakaraan, nasa release ko yan eh. So, ito yung 1. Ito yung 1 niya. So, ito naman yung 3. So, bakit 3? Wala yung 2. Kasi, hindi ko pinagsasama-sama yung 1, 2, 3 dito sa mismo isang branch, sa isang primary, sa primary na yan. Then, yung number 2 doon tutubo sa number, yung number 2 doon tutubo sa number 3.
Then, magsisetback kasi ko dyan. Ngayon, ang kagandahan dyan, tumubo na yung 1 and 3. So, ito hindi natin puputulin muna kasi nga, kailangan pa natin lumaki yung ating primary. Ngayon, pagka may mga ganitong senaryo na may mga sumusupling na ganyan, tinatanggal na yan. Huwag nyo nang guntingin, sirain nyo na yung node para mas maganda. Paano natin mapapalapit yung mga nodes ng ating mga branches? So, simple lang. So, nakita nyo to, yung number 1. So, naglalaro yan ng 2 inches. From primary hanggang tip niya. So, ito naglalaro ng 2 inches. Then, ang gagawin natin, tatanggalin natin ang dahon yan. So, once na natanggalan natin yung dahon sa branch, ang mangyayari sa kanya ngayon, napansin nyo, yung mga node naglapitan. Diba? So, ang kagandahan ngayon dyan, once na nag-wild to, pag nag-wild ngayon yan, ito ngayong part na to, maiiwan na yan. Diyan na yan. Kasi, pag humaba to ng mga 4 inches, i-layout natin yan, so lalo siyang maiiwan dahil pigil na ng wire. Diba? So, ayan, pahabain pa natin ng mga 2 inches bago natin tanggalin yung dahon. So, yun yung tip ko sa magpalapit ng nodes sa mga branches natin. So, yun. Ngayon, ito, huwag nyo nang bawasan to. Mas maganda, the more maraming dahon, maraming kumakain, mas malakas yan. Kung titira nyo lang yung 2 o 3 dahon sa dulo, useless lang din yung ginawa nyo pa-wild. Kasi walang kumakain, kundi 3 dahon lang. Kung magbibigay pa ng mga branches dyan sa dulo na yan, mas maganda. Kasi mangyayari sa kanya, lalong sisikad yun, magbibigay ng bibigay hanggang lumaki. So, dito ngayon, sa part ng first branch na to, ito yung ginagawa kong antena. Napansin niyo yung 1 na to, yung primary na to, yung part na to, pag ito nag-wild, palalakihin niya to. Then, ito naman yung number 3, pag nag-wild to, palalakihin niya to. So, meaning, yung paggawa ng tapering, hindi lang sa pag-setback, meron din diskarte sa pag-tapered ng branches natin. So, doon, kung mapapansin nyo, unang lalaki to dahil malapit lang yung number 1 secondary natin dito sa primary. Then, ito naman ngayon, yung number 3, siya naman ang magpapalaki dito. Kaya yung magiging tapering natin, mapapansin nyo, yung 1 natin, hahatak, malaki yan, maliit, tapos yung number 3 hahatak, hanggang mag-tapered siya. So, isa rin yun sa paggawa ng tapering, hindi lang sa cut and grow or setback. Ito yung tawag natin. So, yun. Natanggalan natin ngayon yan, napilian na natin. So, ito kasi nalinis ko na nung nakaraan. So, yung mga iba dito, tinatanggal na talaga yan. So, yun. Tapos, sunod-sunod lang yung paggawa natin. Kung nagsimula tayo ng first branch, sunod naman itong back. So, tanggalin natin ito. So, ito yung mistake na branch. So, hindi ko lang pinuputol kasi mahina pa siya. So, mula kasi dito, hanggang dyan, okay yung node, yung isang branch na number 1 na secondary natin na to. Ang problema, ang layo ng sinundan, eto. Ito nyo yung layo, di ba? Ito, almost nasa 1.5 inches. Ito naman, 1 inch. Itong part na to, 1 inch. So, palalakihin lang natin yan and then i-develop natin. Ito ngayon, yung part na to, sa setback natin yan. So, pagka-setback natin dito tayo kukuha ngayon ng 1.3. So, papalitan natin to, ito yung ilalagay natin. Pero hindi pa ngayon. Kailangan muna natin siyang mag-wild, lumaki, para mapakinabangan naman natin to. Ang gagawin lang natin dito, kung masabi ko nga, malayo masyado yung distance ng nodes ng dalawa na to, gagawin natin, tatanggalin natin ang dahon yan. Ayan. So, malapit na uli yung nodes niya, di ba? So, pagkatapos natin dyan, dito naman. Ito naman sa isa. Tanggalin natin yung mga tumutubo na hindi kailangan. So, ito, mula dyan hanggang dito is 3/4. Mula dito hanggang dyan, 3/4. So, balance. Palalakihin lang din natin yan, then setback dyan. So, pagka-setback, 1.3. So, okay na siya. Kompleto na to. Ngayon, natapos na natin yan.
Dito naman tayo. Dito, sa second branches natin, ito kasi yung first branch, ito yung second. So, dagdag ko lang mga idol Sa showing size, pwede tayong gumamit ng pagitan ng node ng 3/4, 3/4 at 1 inch, 1 inch. So, pwede tayong gumamit ng ganun sa showing size. Pwede rin yan sa small Depende kasi sa trunk kung gaano laki ng trunk natin So, itong part kasi na to, hindi ko lang inuuka pa to So, tatanggalin natin yan para mag-taper dyan. So, kaya ko lang di tinatanggal ngayon, gawa ng hindi pa naman establish yung ugat natin. So, magagalaw, may stress yung puno. Hayaan muna natin. Walang kaso yan. So, pwede rin gawin gin yan. Paliliitin lang natin. So, ito ngayon yung 1 niya, nandito yung 1 sa part na to. So, ito naman yung 3. So, tanggalin natin tong nasa ilalim. Wala yun. Ayan. Hanggang makarating tayo sa taas. So, tapos ito yung sumunod, hindi ito. Ito yung sumunod. So, tanggalin natin yung mga hindi kailangan. Ayan. So, natapos na natin yan. Dito naman tayo. So, same. Yung senaryo sa likod na mahaba yung node malayo yung node ng isa at malapit naman yung isa sa ating trunk. So, mula dito, naglalaro lang to ng 3/4. So, kasama na to sa bilang Ito. Kasama na sa bilang yan. Hindi dito ang bilang nito Dito. Mula dyan hanggang dito is 3/4. So, dito naman ngayon, masyadong malayo ito. Teka lang, sorry. So, ito ngayon, natapos na natin yung part nyo nasa likod. Ito naman yung susunod. So, ang bilang nito mga idol, mula dito hanggang dyan, naglalaro siya ng 3/4. At mula naman to dito hanggang dyan ay naglalaro din ng 3/4. So, ito, perfecto. Itong sanga na to. So, ang gagawin lang natin, tatanggalin natin to para mapalabas natin yung number 3. So, ito ngayon, mahaba na din. Nasa 2 inches na din siya. Tanggal ng dahon to. So, ayan, ang lalapit ng nodes. Di ba? So, ito na ngayon tayo sa taas. So, meron tayong tatlong sanga na pahihinain sa kanya. So, unahin na natin yung back. So, ito ngayon, ito malakas na to. So, para mabigyan ng pagkain tong mga nasa ilalim na to, kakat back natin to para doon pumunta yung pagkain. And then, nakita nyo, nakaprepare naman na yung 1-3. Ito yung 1. Ito yung 3. So, same din sila dito sa continue ng trunk. So, tanggalin natin to. Ang aga ng setback, no? Ganun talaga mga idol. Kasi, kailangan natin palakasin ng ilalim. Pag hindi natin kinontrol ang taas, ang mangyayari sa kanya, hihina ng hihina yung ilalim. So, ito na ngayon siya. Ito yung puputulin natin. So, ayan, nakatback na natin mga idol. So, ayan yung 1. Ito yung 3. So, anong susunod natin gagawin? Yung continue naman ng trunk. Nakita nyo yung lakas ng puno. Nakalagay sa kanyang wire, 1.5. Pero yung trunk, yung continue ng trunk natin na ito, naglalaro to ng mga 3.5 mm na. So, hindi natin naawatin yan. Hindi magbibigay sa ilalim. Hindi magiging balanse yung pagkain. Sila mauuna. Hanggang natin to. So, ayan. Ito yung 1. Ito naman yung 3. So, yung 3, pag inangat natin yan, yung 2 ang pupunta dito magpapad.
Tanggalin natin yung dahon. So, ayun na siya mga idol. Nasa back na natin yung back and then continue ng trunk. So, pag tinignan sa top view yan, kitang-kita nyo yung clacking position branching. Di ba? So, ayun. So, ngayon, pagwa-wildin muna natin ito ng pagwa-wildin hanggang makuha natin yung pinaka-gusto nating size. Pero, ang pinaka-advice ko sa pagsisetback o ng ating mga branches, so ito, naglalaro lang ng 30% nagsisetback na ako dahil yung 1 and 3, pag tumubo kasi yung number 2, magiging tatlo na yung antena natin. So, 1, 2, 3, yung tatlo na yun, pag nag-wild, aalsa pa kasi to. So, magiging 40% yun. Pagka-setback natin ng 1, 2, 3 secondary natin, lalabas yung tertiary natin, aalsa uli yung primary natin. So, pag umalsa yung primary natin, sakto, 50% ang ating primary, nagtitrim na tayo and then nagki-clip and grow. Nagki-clip and grow na tayo, nagpaparamification na tayo ng twigs. So, hindi lalagpas ang ating primary. Hindi 40, hindi 60. 50% ang primary para proportion and balance sa ating bonsai. At yun, sana may natutunan kayo sa tips kong binigay dito sa isang showing size na ating bonsai. At antayin pa natin yung mga susunod na update sa bonsai na to. Itong bonsai na to ay hindi natin ibebenta, ito'y pag-aaralan natin para sabay-sabay tayong matuto sa larangan ng bonsai. At yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Yung